Lugar ng mga engkanto. Sa isang maliit na bayan sa hilaga ng Pilipinas, matatagpuan ang isang lugar na laging napapalibutan ng misteryo at kababalaghan. Ang pangalan ng bayan ay San Isidro, at dito namumuhay ang apat na magkakaibigang high school students na sina Kunan, Udo, Maki, at Tauhan. Isang araw, habang naglalakad sila pauwi galing sa paaralan, napansin nilang may isang makulimlim na kagubatan na tila ba tinatabunan ng madilim na ulap. Isang tanyag na alamat sa bayan ang nagpapahayag na ang lugar na iyon ay tinatawag na Silong ng Engkanto. Ayon sa mga nakatatanda, ito raw ang tahanan ng mga engkanto na likas sa lugar. Subalit, tila ba may bagay na mas malalim pa sa kwento ang nag-aabang sa mga magkakaibigan. Sa una, walang pakialam ang apat na kabataan sa mga kwento. Ngunit isang gabi, nang napagkasunduan nilang gawing adventure ang pagsilip sa misteryosong lugar, nagsimula na ang kanilang kakaibang paglalakbay. Nang marating na nila ang puok, nadarama nila ang malamig na simoy ng hangin at naririnig ang kakaibang mga huni mula sa kagubatan. Tumahimik sila, parang naghihintay sa anumang pangyayari. Bigla, maya-maya, narinig nila ang isang malamlam na tinig na nagsasalaysay ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa bayan. Ipinakita ng boses ang kakaibang kwento tungkol sa isang nawawalang batang tinatawag na Lucas. Ayon sa engkanto, si Lucas ay nahulog sa ilalim ng puno ng balete, isang mapaminsalang puno na matatagpuan malapit sa kanilang paaralan. Napukaw ang kuryosidad ng apat na kaibigan, at nagpasya silang hanapin si Lucas. Sa kanilang paghahanap, napadpad sila sa madilim na bahagi ng kagubatan. Hinahanap-hanap nila si Lucas at nauuna si Kunan sa pag-una sa masukal na gubat. Bigla, narinig ng lahat ang pangyayari sa likod ni Kunan. Isang malakas na hagikhak ang umalangaw-ngaw, at biglang nawala ang ilaw na dala niya. Nang muling magtagumpay ng ilaw, nakita ni Kunan ang kakaibang nilalang na nagpapakita ng pagkakagulat sa kanyang mukha. Isang engkanto na may malademonyong anyo at malaunos na mata ang bumulaga sa kanya. Ipinatuloy ni Kunan ang paglalakbay, ngunit sa kanyang pag-ikot, napagtanto niya na ang kanilang grupo ay nahahati na. Nang makarating sa gitna ng kagubatan, natagpuan ng apat na kaibigan ang isang lumang bahay na tila ba matagal nang iniwan. Dito nila nadatnan si Lucas, na tila ba nabubuhay sa ilalim ng pangangalaga ng mga engkanto. Ngunit, sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ni Lucas sa kanilang pagdating, naroon din ang matindi at malupit na panganib na kanilang kakaharapin. Sa paligid ng bahay, nagsimula ang ketukot-takot na kaganapan. May mga nilalang na bumabalot sa kadiliman at naglalakbay na tila mga kaluluwa ng mga hindi pumanaw ng maayos. Ang mga engkanto na nagsilbing tagapagtago ng lihim na yaman ng bayan ay nagiging dahilan ng kapahamakan ng mga tao. Habang lumilipas ang gabi, nagiging mas kakaiba ang mga pangyayari. May mga multo ng mga nakaraang pumanaw na naglalakad-lakad sa paligid, nagpapakita ng hindi natatanging kababalaghan. Sinubukan ng apat na magkaibigan na magtago, ngunit unti-unti silang kinakalansing ng mga nilalang. Sa kabila ng takot, nagtagumpay silang makatakas sa bahay kasama si Lucas. Ngunit nang makalabas sila, tila ba ang mga engkanto ay hindi sila hahayaang makatakas ng buo. Isang matindi at misteryosong puwersa ang nagsisilbing sagabal sa kanilang pag-escape. Ang apat na kaibigan ay ngayon nakaharap sa isang hamon ng kababalaghan at panganib. Ano ang naghihintay sa kanila sa likod ng madilim na kagubatan? At paano sila makakatakas sa kapangyarihan ng mga engkanto? Habang nagpapatuloy ang mga kaibigan sa kanilang pagtakas, napagtanto nilang unti-unti silang kinakalansing ng masusing titig ng mga engkanto.
Ang mga ulap na bumabalot sa lugar ay nagiging mas makapal, at tila ba ang kaharian ng mga engkanto ay bumabalot sa kanilang paligid. Bilang sila'y patuloy na naglalakad, naramdaman ng apat na magkaibigan ang paglamig sa kanilang paligid. Ang temperatura ay biglang bumaba, at ang hangin ay nagsimulang dumarampi sa kanilang mga balat ng parang mga hindi nakikitang kamay ng mga engkanto. Muling bumalot ng takot ang bawat isa sa kanila. Isang puwersa ang unti-unting humahatak sa kanilang katawan, tila ba nagiging mga bihirang alon sa isang madilim na karagatan. Napansin ni Maki na nagiging mailap ang kanyang mga kaibigan, parang mga multo na unti-unting nawawala sa kanyang paningin. Tinawag niya sila ngunit walang narinig na tugon. Sa pagpapasya ni Maki na tumulay sa isang malaking bato, bigla siyang napuno ng pangamba. Ipinikit niya ang mga mata at nagsikap na pigilan ang pagkakalansing ng kanyang katawan. Nang bumukas ang kanyang mga mata, napagtanto niyang siya na lamang ang nag-iisa. Nawala na ang kanyang mga kaibigan. Tanging ang tila malapit ng magluhong katawan ni Lucas ang kanyang natagpuan sa lugar na iyon. Ipinikit ni Maki ang kanyang mga mata, umaasang ito'y isang panaginip lamang. Ngunit nang muli siyang bumukas ng mga mata, naroon pa rin si Lucas na tila ba naghihintay ng tulong. Sila'y naipit sa pagitan ng dalawang dimensyon, pabulong na sabi ni Lucas, na tila ba may koneksyon sa mga engkanto. Ang pagtakas mula sa kanilang kapangyarihan ay hindi madaling gawin. Isang malamig na hangin ang dumaan, at sa pag-ikot ni Maki, nakita niya ang mga engkanto na bumabalot sa kanilang lugar. Ketukot takot na anyo at tila mga nakakatakot na ngiti ang kanilang ipinakita. Isa-isa nilang ginugol ang harap ni Maki, nagpapakita ng mga pangyayaring mas nakakatakot at mas makasindik. Nang biglang mag-iba ang kulay ng langit, tila ba nagbukas ang isang portal na nag-iiwan ng dilim at pagkakakilanlan. Isang boses ang bumulwak mula sa kalaliman ng kagubatan, at tila ba may isang matindi at masamang nilalang na naghihintay na lumabas. Sila'y akin na, ang malakas na sabi ng boses, na bumuhay sa takot sa puso ni Maki. Hindi na sila maaaring makabalik sa inyong mundong itim. Hindi pumayag si Maki. Sa kabila ng takot, nagsikap siyang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Tinawag niya sila, iniyak, at nagsikap na buuin ang grupo. Sa kabila ng lahat ng ito, tila ba ang mga engkanto ay mas lalong naging malupit sa kanilang mga hakbang. Sa huli, isa-isa nilang nadama ang paglipas ng oras, at ang pag-iba ng kanilang mga sarili. Sa kabila ng kanilang paglaban, tila ba sila'y naging bahagi na rin ng kakaibang dimensyon na iyon. Ang tanging naiwan kay Maki ay ang malupit na pangungulila at takot sa kanyang puso. Ang buong lugar ay tahimik, at tila ba ang bayan ng San Isidro ay naging malupit na tanawin sa malayo. Nang mapansing wala na ang kanilang kaibigan, sumuko si Maki sa takot at pangungulila. Ang misteryosong lugar na iyon ay nanatili sa kanyang alaala. Isang lugar na hindi malilimutan ng mga taong naiwanan at nilamon ng kapangyarihan ng mga engkanto. Ang kanyang pagsisikap na sagipin ang kanyang mga kaibigan ay tila ba naging dahilan ng kanilang kapahamakan. Ngunit sa kabila ng lungkot at pangungulila, hindi pa rin naglalaho ang tanong sa isip ni Maki, ano ang totoo at ang hindi? Paano ang paglalakbay ng mga kaibigan niyang iniwan? At paano sila muling makakabalik sa mundong kanilang kinagisnan? Sa kabila ng sakit at lungkot, nagsimulang manumbalik ang tapang sa puso ni Maki. Nangakong babalik siya sa lugar na iyon, hindi na bilang simpleng nilalang kundi bilang isang manlalakbay sa paghahanap sa kanyang mga kaibigan. Isang paglakbay na nangangakong buuin ang nawasak na grupo. Nagsimula si Maki sa pagsusuri ng sinaunang kwento at alamat sa bayan ng San Isidro.
Nagkamit siya ng mga impormasyon mula sa mga matatanda at iniikot ang buong lugar upang hanapin ang mga tiyak na lokasyon ng silong ng engkanto. Sa kanyang paglakbay, narinig niya ang mga bagong kwentong naglalarawan ng mga pagbabalik ng mga nawawala, ngunit hindi sila kailanman nagtatagal. Hindi nagtagal, natuklasan ni Maki ang isang kakaibang ritual na isinasagawa sa ilalim ng puno ng balete, ang puno kung saan umano'y nahulog si Lucas. Sinundan niya ang mga tamang hakbang at himala, isang pinto ang bumukas patungo sa misteryosong dimensyon na iyon. Sa kanyang pagsalakay, napansin ni Maki na ang lugar ay mas malupit at mas makakatakot kaysa unang pagkakataon na kanyang nadatnan ito. Nakakatindig balahibong mga huni, pang-aakit ng mga engkanto, at misteryosong mga anino ang bumabalot sa buong paligid. Habang naglalakbay, nadama niya ang init at malamig na sabayang dumarampi sa kanyang balat, isang senyales ng mga engkanto na nagmamasid. Nakarating si Maki sa sentro ng kagubatan, isang lugar na naglalabas ng hindi pangkaraniwang ilaw at tila ba naglalakbay sa kanyang paligid. Doon niya natagpuan ang isang matandang engkanto, may itim na mata at makapangyarihang anyo. "Bakit ka narito?" tanong ng engkanto, tila ba nagpapakita ng pag-aalinlangan sa pagdating ni Maki. "Ibinabalik ko ang aking mga kaibigan," sagot ni Maki ng may tapang. Ngunit ang matandang engkanto ay nagbigay ng malupit na babala, "Ang lugar na ito ay hindi para sa inyong mga tao. Huwag niyong subukang baguhin ang itinakda." Dahil sa tapang at determinasyon, ininsisteng ipagpatuloy ni Maki ang kanyang misyon. Nagsimula siyang magsagawa ng mga ritual, gamit ang mga anteng-anteng na natuklasan niya mula sa kanyang pag-aaral. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang puwersa ng mga engkanto na nagtutuklas ng kanyang pag-atake. Nang magtagumpay si Maki sa pagtatapos ng ritual, biglang bumukas ang ilaw sa lugar at unti-unti siyang nilamon ng liwanag. Napagtanto niya na ang ritual na iyon ay hindi lamang nagbukas ng pintuan patungo sa kanyang mga kaibigan kundi nagdadala rin sa kanya patungo sa mas matindi at mas nakakatakot na yugto ng kanyang paglalakbay. Dahil sa kapasyahan niyang muling buuin ang kanyang grupo, hinakbang ni Maki ang kanyang mga paa patungo sa liwanag. Subalit sa pagtahak niya sa landas na iyon, napagtanto niya na mas marami pang mga panganib at hindi kilalang nilalang ang naghihintay. Sa pagtungtong niya sa kabilang yugto, naramdaman ni Maki ang napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kalikasan. Nakakakita siya ng mga multo na naglalakad-lakad, tila ba nagdadala ng mga hindi malilimutang pangyayari. Ang init at lamig ay nagkakasalubong, at ang kanyang puso ay bumabalot ng hindi pangkaraniwang damdamin. Kasabay ng kanyang paglakad, napagtanto ni Maki na may isang pintuan na tila ba nag-aabang na siyang babukas patungo sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, ano ang naghihintay sa kanyang pagbalik? At sa kabila ng lahat ng panganib at misteryo, magtatagumpay kaya siya sa kanyang misyon na buuin ang nawasak na grupo? Sa pagtahak ni Maki sa kakaibang yugto ng kanyang paglalakbay, napansin niyang nag-iba ang atmosfera. Ang hangin ay nagiging mas makapal, at tila ba ang bawat hakbang ay may sariling tinig na naglalabas ng mga nakakatakot na huni. Napapalibutan siya ng mga multo na tila ba naglalakad patungo sa direksyon ng liwanag. Ang pintuan na kanyang tinatahak ay unti-unti nang nagbubukas, at ang liwanag na kanyang nararamdaman ay nagiging mas maliwanag. Ang kanyang pag-asa ay napalitan ng takot nang makita niya ang mga anino ng mga engkanto na tila ba nag-aalab sa paligid, nagbabantang hadlangan siya sa kanyang misyon. Bumalik ang takot sa kanyang puso, ngunit nagpatuloy si Maki sa kanyang paglalakbay. Nakita niya ang mga multo ng mga engkanto na tila ba nagbabala,
ngunit ang pag-asa sa pagbuo ng kanyang grupo ang nagtulak sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng pintuan, bigla siyang naaninag ng isang dilim na puwersa na tila ba naghihintay sa kanyang pagdating. Sa pagtahak niya sa pintuan, napagtanto ni Maki na napakadilim ng kalakaran sa loob. Ang mga anino ng mga engkanto ay naglalaho at tila ba ang lahat ay nababalot ng isang madilim na lihim. Dama niya ang malamig na hangin at nangungulila na tinig na nagsasalaysay ng nakakatakot na kwento ng paghihirap. Hindi inaasahan ni Maki na sa loob ng kanyang paglalakbay ay makakatagpo siya ng isang lihim na itinatago ng mga engkanto. Isang anino ng isang batang babae ang bigla siyang lumitaw, may mga mata na puno ng lungkot at pangungulila. "Huwag kang magpatuloy," sabi ng bata, tila ba nagbabala sa kanyang darating na panganib. Ngunit si Maki ay hindi sumuko. Determinadong itinuloy ang kanyang paglalakbay sa kabila ng nakakatakot na anino. Sa kanyang paligid, nagbukas ang mga pintuan ng madilim na kaharian, at tila ba ang mga engkanto ay nag-aalab sa pagtanggap sa kanyang pagdating. Sa gitna ng kanyang paglalakbay sa madilim na kaharian, napansin niya ang isang bagay na nagbigay liwanag sa kanyang isipan. Ang mga engkanto, sa kabila ng kanilang masamang anyo, ay may sariling mundong kanilang tinutuklas. May mga engkantadang naghihirap at nagdaranas ng pangungulila, na parang mga tao rin. Ang pag-uunawa ay bumalot sa puso ni Maki, ngunit alam niyang hindi niya dapat ipagpalit ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Nang makarating siya sa sentro ng kaharian, natagpuan ni Maki ang kanyang mga kaibigan na tila ba nag-aalab na parang apoy. Ngunit ang kanilang anyo ay hindi na katulad ng dati, sila'y naging mga engkanto na may makakatakot na anyo. Isa-isa silang nagtungo kay Maki, at ang Panginoong engkanto ay bumulwak mula sa madilim na kagubatan. "Hindi mo sila maaaring kunin pabalik," sabi ng Panginoong engkanto. "Ang kanilang kapalaran ay naiiba na, at ikaw ay wala ng lugar sa kanilang mundong ito." Ngunit si Maki ay hindi nagpatinag. Sa kabila ng takot at pangungulila, naglakas loob siyang harapin ang Panginoong engkanto. Sa isang huling pagsusumikap, inihagis niya ang mga anteng-anteng na kanyang dala sa direksyon ng pintuan patungo sa mundong tinitirhan ng mga tao. Bigla, ang liwanag na naglalabas mula sa pintuan ay nagdulot ng malakas na liyab at napuno ng init ang kaharian ng mga engkanto. Sa pagbukas muli ng pintuan, nakita ni Maki ang pagsilay ng araw sa likuran ng puno ng balete. Ang kanyang mga kaibigan, sa kanilang tunay na anyo, ay nagbukas ng mga mata at unti-unti nang nagigising mula sa kanilang pagkakatulog. Subalit habang nagtatagal, napagtanto ni Maki na sa kabila ng tagumpay sa pag-rescue sa kanyang mga kaibigan, may mga bagay at alamat na mas kailangan pang alamin. At sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga engkanto, may malalim na pag-unawa at pagmamahal na namumukod tangi sa kakaibang mundong ito. Sa paglabas ng Maki at ng kanyang mga kaibigan mula sa kaharian ng mga engkanto, napagtanto niya na ang lahat ng kanilang karanasan ay may hatid na pangakong panghabang buhay na hindi nila malilimutan. Subalit, kahit na sila'y nagtagumpay sa pag-rescue sa kanilang mga kaibigan, nararamdaman pa rin ni Maki ang bigat ng lihim na itinago ng kaharian ng mga engkanto. Nang lumabas sila ng puno ng balete, tila ba nagbago ang atmosfera sa bayan ng San Isidro. Ang mga taong dati naglalakad ng may katiwasayan ay tila ba may kakaibang takot at pangamba sa kanilang mga mata. Hinanap ni Maki ang mga matatanda na dati nagkwento ng mga alamat, at doon niya napagtanto ang mas matindi pang lihim ng bayan. Ayon sa isang matanda, ang silong ng engkanto ay isang lugar kung saan ang mga engkanto ay nagtatago at nagtatangkang magtago mula sa mga tao. Ngunit sa kanilang pagtatago, ang mga engkanto ay may sinumpang hindi dapat malalaman ng mga tao.
Sinabi ng matanda na bawat tao na nakakapasok sa kaharian ng mga engkanto ay napipilitang magdala ng isang bahagi ng dilim sa kanilang paglabas. Ang dilim na ito ay nagdadala ng malupit na sakit sa puso ng sinumang nakakatagpo nito. At sa paglipas ng panahon, ang mga taong may dalang bahagi ng dilim ay unti-unting nanghihina at napapaslang ng isang hindi kilalang kapangyarihan. Nang mabalitaan ito ni Maki, nag-iba ang kanyang sigla patungo sa isang mas malalim na misyon. Hindi siya natuwa sa kanyang tagumpay. Ang kasiyahan ng kanyang mga kaibigan ay hindi kayang itaboy ang mas matinding lungkot na nararamdaman ni Maki. Naisip niya ang mga engkantadang iniligtas niya, at ang kanilang mga mata na puno ng pagkakakilanlan at lungkot. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, si Maki ay nagbukas ng isang pambansang pagtutok sa paghanap ng lunas sa sakit na ito. Nagsanib puwersa siya sa isang mangkukulam na may kahusayan sa mga anting-anting at pampusumpang ritual. Sinundan niya ang mga tala ng mga sinaunang aklat, nag-aaral ng mga misteryosong kapangyarihan, at nakipag-ugnayan sa mga manggagamot na may kaalaman sa mga lihim ng di kilalang dimensyon. Sa bawat pagsusuri at pagsusumikap, natuklasan ni Maki na ang dilim na iniwan ng kanyang mga kaibigan ay may koneksyon sa mismong kaluluwa ng mga engkantadang nanggaling sa silong ng engkanto. Ang kanilang kaluluwa ay nababalot ng isang uri ng dilim na siyang nagdadala ng pag-iyak at pangungulila sa bawat oras na lumilipas. Dahil dito, nagkaroon si Maki ng mas malalim na pangunawa sa mga engkantadang kanilang na-rescue. Napagtanto niya na ang kanilang pagtulong ay nagbigay lang ng pansamantalang lunas sa mga engkanto, ngunit ang tunay na sagot ay nanganganib ang kanilang sariling buhay. Ngunit si Maki, sa kabila ng takot, ay nagdesisyon na ituloy ang kanyang misyon na hanapin ang tunay na lunas para sa mga engkanto. Habang naglalakbay si Maki sa kakaibang mundong ito, mas lalo siyang kinakaladkad ng misteryo, ngunit hindi siya nag-atubiling ituloy ang paghahanap. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kaibigan at ang pangakong buuin ang nawasak na grupo ay nagbigay sa kanya ng tapang upang harapin ang anumang panganib at kakaibang liko ng kanyang paglalakbay. At sa kabila ng mga pagsubok, si Maki ay handang itaya ang lahat para sa pag-asa ng kapayapaan at kapanatagan sa bayan ng San Isidro. Sa pagtutulungan ng mangkukulam at mga manggagamot, nagkaroon si Maki ng masusing plano para hanapin ang tunay na lunas para sa mga engkanto. Muling bumalik sila sa silong ng engkanto, bitbit ang mga anting-anting at ritual na naglalaman ng pag-asa na mahanap ang solusyon sa dilim na bumabalot sa kaluluwa ng mga engkanto. Nang makarating sila sa kaharian, napansin nila na mas lalong nagiging masalimuot ang kalagayan. Ang mga anino ng mga engkanto ay tila ba mas malupit na nagbabanta sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Sa harap ng pintuan, bumulwak ang Panginoong Engkanto at nagbabala, ang inyong pagtatangkang ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na kaguluhan. Hindi nagpatinag si Maki. Sinimulan niya ang ritual, at kasabay ng ritual ay nagdulot ng liwanag na nagpapakita ng mga multo ng mga engkanto. Nagkaroon sila ng mga tanong, nagpakita ng pangungulila, at sa bawat sagot na inilahad, mas lumalim ang pangunawa ni Maki sa kanilang kalagayan. Ngunit sa kaharian ng mga engkanto, may isang mas matindi at masamang nilalang na bumabalot ng dilim na paminsang naglalabas ng nakakakaba at masindak na tunog. Tila ba may isang natatangi at malupit na engkanto na may masamang hangarin na nagbibigay ng takot sa iba't ibang dimensyon. Sa kabila ng lahat, si Maki ay hindi nag-atubiling harapin ang masamang nilalang na ito. Isang matindi at misteryosong laban ang sumiklab, kung saan nagdulot ng galit sa kampo ng kabutihan at pangungulila sa puso ng masamang nilalang. Bilang si Maki ay patuloy na nagpapatuloy sa ritual,
napagtanto niyang ang masamang nilalang ay isang engkanto na nawala ng sariling landasin at nababalot ng galit at pangungulila. Tinanong niya ang masamang nilalang kung paano ito nawala sa kanilang harapan, at tila ba nagtagumpay sa pagpapakita ng takot sa kanyang mga mata. Sa isang kakaibang pagsandig, nagbago ang anyo ng masamang nilalang. Mula sa isang dilim na nilalang, nagkaroon ito ng mukha at katawan ng isang dating engkanto na tila ba hindi pa rin makapaniwala na nahulog siya sa madilim na landas. Napagtanto ni Maki na ang pagkakamali at pagkakaburaot ng masamang nilalang ay nagdulot ng panganib sa buhay ng mga engkanto at mga tao sa bayan ng San Isidro. Sa kabila ng takot at pagkakaba, si Maki ay nagdesisyon na magbigay ng pagkakataon sa masamang nilalang na ito na magbagong buhay. Isinangguni niya ang engkanto sa mga mangkukulam at mga manggagamot, na nagbigay ng espesyal na ritual para hilumin ang sugatang kaluluwa ng masamang nilalang. Sa pagtutok ng ritual, napansin ni Maki na ang liwanag ay unti-unting bumabalot sa katawan ng engkanto. Ang masamang nilalang ay nagsimulang mawala ang pagkakaburaot, at ang galit ay unti-unting napalitan ng pag-asa at pangungulila. Habang ang ritual ay nagpapatuloy, napagtanto ni Maki na ang pagbabago ay hindi lamang nararamdaman ng masamang nilalang kundi maging sa buong kaharian ng mga engkanto. Nang matapos ang ritual, bumalik na ang katahimikan sa kaharian. Ang mga anino ng mga engkanto ay tila ba mas lalong nagiging magaan, at ang kaharian ay unti-unting bumalik sa mas maaliwalas at maayos na kalagayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, si Maki ay nagkaroon ng pangamba na baka may mga pagbabago sa kanyang sarili matapos ang kakaibang paglalakbay na ito. Sa kanyang pagmumuni-muni, napagtanto ni Maki na ang pagbabago ay bahagi ng buhay. Ang kakaibang karanasan na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa sa kahulugan ng pag-ibig, pagkakamali, at pagpapatawad. At sa kabila ng nakakatakot na aspeto ng kanyang paglalakbay, natutunan niyang ang masamang nilalang ay maaaring magkaroon ng pag-asa at pagkakataon para mabago. Habang si Maki ay bumabalik sa bayan ng San Isidro, dala ang kanyang mga natutunan at pagbabago, tila ba ang buong kaharian ay nagbago din kasabay ng pagbabago ng kanyang kalooban. Handa siyang ibahagi ang kanyang karanasan sa kanyang mga kaibigan at sa buong bayan, na tila ba nagiging daan para sa mas makabuluhang buhay at pag-unlad ng lugar na ito. Sa pagbabalik ni Maki sa bayan ng San Isidro, nag-usbong ang bagong kapanatagan sa kanyang kalooban. Ang mga taong nagkaroon ng pangamba ay napawi, at ang kaharian ng mga engkanto ay tila ba nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang buong bayan ay nahimak sa pagtanggap ng pagbabago at pag-asa na dinala ni Maki sa kanilang mga puso. Sa pagpapamahagi ng kanyang karanasan, nagsilbing inspirasyon si Maki sa kanyang mga kababayan. Ang bayan ay naging mas bukas sa mga misteryo ng kakaibang dimensyon at mas nakakakilala sa kanilang sarili at sa mga engkanto. Itinatag ang isang komunidad na nangangakalakal ng pag-unawa at pagbibigayan, sa pagitan ng tao at engkanto. Ang mga kaibigan ni Maki, na dati naging biktima ng dilim, ay nagkaroon ng bagong pag-asa at pangarap. Ang kanilang mga mata ay sumiklab ng pag-asa, at ang takot na dating bumabalot sa kanilang puso ay napalitan ng tapang at determinasyon. Bilang pagkilala sa kanyang tapang at pagmamahal sa bayan, itinanghal si Maki bilang bayani ng San Isidro. Ngunit sa kanyang sariling puso, alam niyang ang tunay na bayani ay ang buong komunidad na nagtulungan upang mabago ang kanilang kapalaran. Ang bayan ng San Isidro ay patuloy na lumago at nagkaroon ng isang mas makabuluhang koneksyon sa iba't ibang dimensyon. Ang kanilang karanasan ay nagsilbing lihim na bangka na nagdala sa kanilang mga pangarap at aspirasyon patungo sa mas malaking kinabukasan.
Sa paglipas ng panahon, itinuring ang kwento ni Maki at ang kanyang mga kaibigan bilang isang alamat ng pag-asa, pagmamahal, at pagkakaisa. Ang silong ng engkanto ay naging isang lugar ng pagbabago at hindi lang basta kakaibang dimensyon. At sa bawat pagtingin sa puno ng balete, ang mga tao ng San Isidro ay laging naaalala ang nagdaang kakaibang paglalakbay at ang pag-usbong ng isang bayan na pinagbuklod ng mas mataas na layunin at pagmamahal. Ang bayang ito ay naging lihim na kaharian ng pag-asa, kung saan ang lahat ay maaaring magtagumpay kahit sa harap ng mga masalimuot na pagsubok at misteryo ng buhay. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like, and share. Kwento ng Kaba.